Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. So, today is July 18. So, hindi ko lang matiis itong nabasa ko kanina sa isang Facebook page, na which is also isa rin ako sa member nito, So, ito bang issue natin ngayon opinion ko lang, o doon sa mga kumukuha pa lang ng o kumuha na ng permit sa barangay, itong paniningil ba from the barangay is makatarungan ba na pagsingil nila, so unti-unti natin ipopost ko, si-share ko yung mga clippings na kinuha ko rito sa FB. So simulan natin ito, So from Francesco Fides, itong group natin na sa Solar Metro Manila. So ito yung post niya. I am trying to secure a barangay clearance from Barangay Mayamot, which is Mayamot sa Antipolo. Kung di ako nagkakamali, Antipolo to, for our solar as part of Meralco net metering requirement. So nag-a-apply siya dahil gusto niya magpa-net metering. So dumadaan siya sa proseso, which is okay naman to. At ito ang sinisingil nila, 300 pesos per panel. So I have 30 panels times 30 pesos, totaling 9,000 pesos. Hiningi ko ordinance ng barangay, ang ipinakita lang nila is nag-fall daw ito under mechanical permit. So yung mga nakikinig dyan siguro, yung mga nasa barangay, so tama ba ang ganitong proseso? Sa mechanical permit nga ba pumapasok ito, So hindi ko kabisado, hindi po tama na maningil sila. Malaki po for barangay clearance ng solar, which is renewable energy. Ang sabi nila, hintayin lang daw si CAP for discount at makiusap. Tama po ba to? So titingnan natin maigi, so dito pa lang mukhang may something na, mukhang may na to, may, alam mo yun pagkakapiraan, may something na may corruption na, So, ito, ipakita ko sa inyo yung susunod na slide natin sa group pa rin, itong ni-screenshot ko lang, Ito, iyon yung resibo niya, sa Barangay Mayamot, ito, ayan. Amount in words 9,000, so mechanical permit. So 30 solar panel, ayan, yung kanila siguro ito nag-apply siguro siya noong June 16, itong taon lang na to, So yan, 9,300 per unit. So grabe. Sa barangay pa lang, grabe na, So kaya ako hindi talaga na lang ako nag-apply. So ito yung mga comment na kapwa nating solarista dito sa group. Share ko lang din. Next slide. So ang comment ni Joey Padua Pautanis, better add battery bank than net metering, which is my point. Kapag papanet metering ka pa, bebenta mo lang ng 5 piso per kilowatt, tapos bebenta nila 12. Talo ka lang. Tapos si Magical Olive 344, Pilipinas, wala nang pag-asa, full off-grid na lang. Or assisted hybrid, basta may limiter yung inverter, which is good point na naman. So talagang karamihan talaga magsasabi sa inyo, majority is off-grid. So huwag niyong kuwan sa DU yan. Kaya ayaw ko net metering. Isa na naman, si Sadida Ekin Amup. Kaya ayaw nyo daw mag-net metering besides the fact na binebenta mo sa Meralco ang power mo ng napakamura. Whereas ang bill mo sa kanila ay napakamahal, totally unfair. Which is, tayo kami na sinasabi Christopher Rodil. Kaya ang permit fee aabot ng 100K. Gagatasan ka talaga ng mga inggit at galing sa pera. So hindi nang galing sa akin yan. Talagang siguro may experience sila, Kaya talagang ganyan. May inspection pa siguro yan. May regular o annual. Which is another pera-pera na naman. So, ang pasimuno ng lahat ng to, alam nyo na, Siguro, hindi naman yung Meralco nagmamaniobra niyan.
gobyerno pa rin, ano? Ayun, sabi ni Dean Arens Rodriguez Basilan, mayamot nga ni. Mayamot nga, kaya nayamot nga. Ray Yambaw, ang puta yan na pinagkapirahan na naman. Nakakayamot nga. Kasi kay Corchus Lobster 000, at battery na lang siguro nag-asakaw how much pa si kaso sa net metering. Ang quote sa akin, 65K. So grabe. Yung 65K mo, ilang baterya na yan. Ano? So, imagine. Ano? Ngayon, last siguro, ibibigay ko yung last clipping na sinearch ko kay ChatGPT regarding sa permitting sa clearance pa lang. Ano? Share ko. So, okay ito. Ito ang niresearch ko, no? May charge ba ang pagkuha ng permit sa barangay kung magkakabit ako ng solar panel sa bubong at magkano kada panel ang bayad? So, ito ang sagot sa akin ni ChatGPT in Tagalog. No? Ewan ko lang kung tama ba to or hindi. No? Depende ito sa barangay at lungsod, munisipyo. Pero sa pangkalahatan, number 1, oo, maaaring may bayad ang pagkuha ng barangay clearance kung ito ay requirement para sa solar installation. No? Walang pambansang batas o standard fee na nagsasabing may bayad kada solar panel. Ang barangay ay maaari lamang maningil ng mga bayad na nakasaad sa kanilang ordinansa o opisyal na schedule of fees. So, kaya yung mga nag-a-apply dyan, ano, hanapin nyo yung ordinansa ng kanilang barangay o municipal ordinance. Ano, kung magkano talaga ang bayad. Sa maraming LGU, karamihan na, ang binabayaran ay barangay clearance, karaniwang nasa 500 to 1.5. Ano? 500 to 1.5. Depende sa barangay. Building permit at electrical permit, hiwalay na bayad sa city o municipal government kung kinakailangan. Kung ang barangay ay naniningil ng halimbawa 500 o 1,000 bawat solar panel, maaari mong itanong at hilingin ang number 1, kopya ng barangay ordinance o approved schedule of fees na nagtatakda ng singil. Number 2, official receipt para sa anumang bayad. Kung wala silang maipakitang ordinansa o hindi sila nagbibigay ng official na resebo, makakabuting humingi ng paliwanag sa barangay o magtanong sa city, municipal government kung otorisado ang naturang singil. So, ito ang paalala sa atin, ano, sa barangay, at paalala ko rin sa inyo para hindi kayo maloko. Sa barangay pa lang, dinadali na kayo. No? So, mag-ingat kayo. So, guys, yun lang ang aking ma-share sa inyo ngayon. Ano? Dito pa lang sa barangay, nakakainis na. Matindi na yung korupsyon. Ingat nyo. Kaya ako, on my point of view, tigilan nyo na yung net metering, pag-apply off-grid nyo na lang. Siguro naman yung installer, hindi naman kayo kakabitan niya na masusunog ang bahay nyo. So number 1, unang-una, yung mga installer, may mga licensed engineer yan. Ikaw ba naman? Pareho kami engineer, lisensyado. Papayag ba ako na matanggalan ako ng lisensya ko na pinaghirapan ka sa loob ng ilang taon ng electrical engineering career ko, licensure examination ko, para lang sa maling design? Hindi naman siguro. Pangalawa, negosyante ako, solar installer ako. Ang mahal na ng binayad ko, na investment ko, nang binili ko dyan, sisirain ko lang yung pangalan ko. Wala naman sigurong ganun. No? Ikaw, structural engineer, assess mo yung bubong. Yung bulok, lalagyan mo pa ng, alam mo ng bulok na nga yung yero, lalagyan mo pa ng pambibigat. Walang ganun naman siguro. No? Walang ganun. So, yun lang guys. Ang aking heads up sa inyo ngayon. Maraming salamat. Sana suportahan nyo itong aking maliit na channel. Subscribe, like na lang ang ating channel. Thank you very much. God bless.